lakas ng hangin. Tanghali na. Mag-aalas, ay wala pala akong relo. Mag-aalas 11 na yata. O lagpas ng alas 10. Lakas ng hangin. Ayun na si tatay eh. Sabi ko nung sinabi kong ako'y pupunta sa Kubo, kami pupunta sa Kubo, alas 7 pa lang. Bago na tuloy. Kaya lang, kailangan din natin umuwi bago mag alas 2. Hindi kami pwedeng magpahapon kasi si ate ay aalis mamaya. Tinatanaw namin yung saging ay wala namang hinog. Hindi ko pala nakukuha yung bayabas. May dalawa. Dati 3 yun. Dalawa ngayon. I don't know kung may sinong kumuha. Hindi ko nakitang nahinog. Kumusta kaya si Sanjo? Sanjo! Kumusta ka? Kawawa naman. Gutom na gutom. Tatay, ayos na ulit. Mamayaan na yan. Ayusin mo muna tong pagkain ni Sanjo. Kawawa naman. Papakain muna si tatay. At eto, I don't know kung baka next time na lang natin ito ituloy, tatay. Mag-ayos muna tayo dyan. Sa tabasin. Tabasin. Yung pagtataniman. Ano? Ang dumi. Ang basura mo, Sanjo. Wait lang, Sanjo. Kumukuha ng pagkain mo. Inaayos lang. Wait lang po. Wait lang. Gutom na talaga. Kumakain na. Kinalat ni Sanjo ang mga angyero, ang mga nilagay na tuntungan niya. Ang galing eh. Kinalat ng ikinalat. Makalat ang Sanjo ka. So ngayon, paano ko ito wawalisan? Pakialis yung mga nakakalat na yan. Alikabok. Haro, Diyos ko. Anong kinukuha mo? Ang basura ni Sanjo dito. Ano yan? Ano yung nakasabog? Abono? Malambot din yung dulo niya rin. Parang gusto kong putulan ng walis eh. Medyo malambot pa din ang dulo. Hindi pa nakakadala talaga. Nakakapubos na si Sanjo eh. Ako'y naandini pa rin. Ayan na nga eh. Maabot ako, mandadama. Putulan ko muna tong walis ko. Naglalaro na ng yung isang nyug na buo na wala namang laman yun.
Kumbaga ano, bugnoy ang tawag dito. Wala nakuha siya ng alangan. Hindi pa masyadong magulang. Ayun binigay ko sa kanya, ginagawang laruan. Ayun. Ngat. Ayan. Pinaglalaruan ng malantod. Ayun ang aking winawalis ay iniwanan ko muna. Medyo okay na, pinutulan ko yung walis. Titingnan ko lang si tatay kasi eto yung wala pa rin si Bol. Wala pa. Hindi yata namamaga ang hindi. Bahala nga kayo dyan. Ang kalabasa ay maraming naging buko kung tutuusin, kaya lang laging pag kasing laki na siya ng tawag dito, basta pag malaki na, medyo kasing laki na ng ping pong ball, nawawala na, namamatay na. Wala pang hinog. Si tatay ay nagdidilig. Ito dinidilig yung kanyang ang tawag dito, sayote. Ganda na ng tubo ganda na. At itong hindi ko tinatalbosan yung tawag dyan, sili. Bakit ba ganyan ako? Nawawala sa loob ko kung ano yung pangalan. Ito ay kailangan, mas pwede na siguro itong tanggalin. Wala na yung dulo tanggal na yung talbos. Pwede na rin tanggalin, tatay. No? Eto, wala na yung talbos, wala na yung dulo nito. Pwede nang tanggalin dito, tapos ito na lang ang palalakihin. Mamaya, wala akong itak na dala. Ano yan? Ha? Akala ko may binhi. Ayan, ang dinilig ni tatay. Lumalaki na yung sitaw. At eto yung mga dating niyang tanim na, eto tatay, hindi mo dinilig yung isa. Dinit sumibol, pasaway itong mga sitaw na to. Eto, yung sala sa may bakod. Pero madadala na yan ng basa nito. Ayan, Ngayon pa lamang usbong yung mga tinanim niyang una. Tapos, ayan, may mga usbong. Dapat pala kaya lang hindi makapagtanim ng marami dahil ayun halos sibol lahat hanggang dito may sibol kaso hindi tayo makapagtanim ng okra kasi mahirap ang tubig ngayon, wala nang dadaanan ng tubig, hindi maayos basta-basta ni tatay ang tubig kasi pag nagkataon na nabili itong kabila, magkakaroon ng kalsada na patawid doon sa dinadaanan namin. Ito yung daan namin, magkakaroon ng patawid ng kalsada na ganun. So, hindi namin pwedeng itawid dito hindi namin basta pwedeng gawa ng linya, ayusin yung linya papunta rito. Kasi nga, ay baka i-backhoe yun, masisira din. Ay, naku. Hirap kumelos, ay paubos ng aming tubig. So, araw-araw magdadala kami ng tigisang lalagyan ng tubig. Pag nagkataon. Tag-isang malalagyan ng tubig araw-araw. Kasi ito na lang tubig namin, Tcharan! Wala nang kalahati yan. Siguro mga 3 araw ubos yan. Para kung malinisan at medyo pumatak ang ulan, matanan. Paano kung hindi pumatak ang ulan? Hindi, tataman din. Pumatak ang ulan. May buko na naman bago ang kalabasa. Sabi nga sa iyo, kuhanin mo, sama mo sa gulay mamaya. May bulaklak, may buko. Yan kaya ang ating gulay, talbos. Na? Sa naman mo, agos isda. Wait.
Ayan. O, dyan lang muna kayo kasi ako may nakita dito na mga talbos ng kamote. Kukuhanin ko muna kasi magtatabas kami dito ni tatay. Lilinisin namin to. Eh, masasayang ang talbos. Magugulay ako. Ayan. Eh, may stiff neck ako. Ito oh. Talbos oh. Oh yeah. Oh. Si Tita Au, oh. Yeah. Si Tita Au, ganda kahit di naliligo. Laging fresh kahit puyat at gulo-gulo. May kape sa kamay, chismis sa tabi. Pero pag may problema siya ang una lagi. Bully daw sa bully pero sweet kung totoo. Mapagmahal, maalagasang ka pa nito. Hindi lang nanay ng anak niya sa bahay. Na rin sa tropa sa lahat. Meron na. Pantay-pantay. Dito pa lang yan. Official, ikaw ang bida sa barangay Marites. Pero may puso, hindi lang basta chismis lang. O Tita Au, may halahak na walang kapantay. Pag ikaw ang nandyan, na lahat ay panatag. Kahit minsan mainit ang ulo, pag ngumiti siya tanggal ang sumpong mo. Laging handa, may adobo, may kwento. At kung may away siya rin ang referee nito. Pagsubok man ay dumating, kalma lang si tita. Pasensyo sa parang santa, walang kaprang-kaprangka. Pero wag kang aaway, baka mapikon. Isang dinilin niya, tahimik ang buong nayon. O Tita Au, official, ikaw ang bida sa barangay Marites. Pero may puso, hindi lang basta chismis lang. O Tita Au, may halakhak na walang kapantay. Pag ikaw ang nindyan, lahay panatag. Sa gitna ng gulo, siya ang una mong kape. Mayakap na mahigpit, may sermon din paminsan-minsi. Pero kahit ano pa man ang sabihin ng iba, si Tita Au tunay na reyna ng masarap. O Tita Au, official, walang katulad sa mundo. Maganda kahit bagong gising, totoo yan bro. Charan! Flowers for you. Pati buko kasama. Kasi kahit mga ganito na kalaki ang buko, oh, mas malaki pa dito. Namamatay din, natutuyo. So, igulay na lang, pati talbos. At may talbos pa doon. Yan, matitikman din namin kahit na ganito lang kalaki. Kailangan bunga. Oo. Yeah. Ayan, sa ngayon ay wala akong relo. Magluluto muna ako dahil eto nakabili. Nakakuha ako ng konting talbos ng kamote and bulaklak ng kalabasa. Yan oh, and eto talbos ng kalabasa and etong isang buko ng kalabasa. Ako naman ay yung kadyos ni ate na tinda ay nag-brownish yung balat pero ano siya, hindi siya bulok. Ang ginawa ko, sabi ko ate pakuluan mo. Pinakuluan niya kagabi tapos dinala ko dito yung konti, kalahati lang siguro to. Yung iba na andun, sabi ko ay ayan oh, dami ang hangin. So ngayon at ako ay may biniling kalahating ulo ng isda. Ulo to ng isdang malaki. Kalahati lang, kalahating ulo lang to. Binili ko yan sa palengke. So, sabi ko, iaano ko ngayon. Iluluto ko dito. Para sa amin lang ni tatay. And may dala sa tatay isang sibuyas. And kamatis. Actually, sabi ko isa lang pero dalawa yung dinala niya. Pero isa lang ilalagay ko. Meron ako ditong kaldero na may sabaw. May nilagyan ko na ng tubig. So bago ako mag-apoy, gagayatin ko muna to. Walang ang tawag dito. Walang sangkalan. Kaya
Ganituhin ko na lang. O, diba? Pag walang sangkalan, gawin sangkalan ng kamay. Ganon. Hindi mo naman kailangang hiwain yung kamay mo. Ay, alam ko na yung buto. Yan, tinatanggalan ko kasi ng buto ang kamatis. So yung buto, doon ko ilalagay sa malapit sa drum, yung pag laging nababasa, baka sakaling sisibol, o kaya doon sa ano pala, doon sa ano ni tatay, sa punlaan ni tatay. Wait ha, wait lang. Ito oh, natanggalan ko na ng buto. Hindi pa nasaid. Pero yun oh, di may kamatis na. And itong sibuyas. Sibuyas Tagalog yung gamit namin ngayon kasi nakakauso na ulit ang sibuyas Tagalog. Yun ang binibili ko, mas masarap pang gulay. Ay. Ang laki nitong sibuyas Tagalog na to. Tinatamad pa. Ala, pagka napunta dito, hindi pwedeng tinatamad. Nantok eh. Antok ka pa rin? Ah, Natulog ka ulit, diba? hindi ah. Diba? Lasa nito, daming sibuyas. Ilan ang inyog ko na siguro yung inyog din ay ko. Siguro mga ilang panahon yung bubunga na rin. Tapos yung isa likod na bunga na yung isa. Alin doon? Yung isa siguro yung bubunga na rin. Okay. Done na ako sa sibuyas at bawang. Wait, kuha kong asin. Yun na. Ito na, sibuyas at kamatis at may kaunting asin. Okay na yan, salang na natin. Lagyan tubig. Yan. Okay. Meron na. Nakakapunta tubig kahit daming gulay. Dapat. Ano siya? Kasi, tayo lang naman dito. Wala namang ibang kakain. Okay. Ayun may apoy yan. Kala nyo ha. Pero dadagdagan pa natin ng kahoy. Kasi pag sobrang daming kahoy, uusok lang yan. Hindi yan mag-aapoy ng maayos. Kaya kailangan, sakto lang yung kahoy. Maya-maya konti, kukulo na yan. Pagkulo, eto naman ang aayusin ko. Ihulog ko tong mga gulay. Ay, isda muna pala. Ay, pwede ko nang ihulog pala tong ano. Ano? Tong kadyos. Wait, hugasan ko. Yan Ito na yung kalabasa. Mga bulaklak ng kalabasa. May dinagdag pa si tatay na isa. At isang talbos. So, ito naman yung
buko ng kalabasa. Kailangan balatan ang tangkay kasi may mga tinik-tinik yan yung balat. Oh, sayang eh, para hindi maano. Tapos itong bulaklak, oh, kaya gaganituhin lang yan. Ayun. Diba makakatikim kami ng isang buong kalabasa. Itong etong bulaklak, ganyan pala ang loob niyan pagka may buko na, oh. Diba? Yung pinaka ano bang tawag doon sa etong ganito? Eto pag bulaklak pa lang, eto yan. Tapos pag magiging ganito pa lang itsura. Pag aalisin ko yun. Oh. So ito ay tinitingnan ko kasi baka mamaya may peste na. Okay, so far so good. Teka pala, ang aking salang, baka wala ng apoy. Kumukulo na yon. Kumukulo na. Ilalagay ko na tong isda. Wait. Sandali ha. Ng isda. So, eto na ang wow! Kumukulo na. Lagay natin ng isda. Para lumabas ang kanyang lasa. Sabi ni tatay, bakit daw ang konti ng sabaw? Ang dami daw ng ilalagay. Sabi kaya mo siya, pagka nandyan na yan, malalanta din yan. Ang daming lugulay. Okay. Lagay ko na to. Kasi madali naman yan Okay. Takpan. Yan. Mamaya, ihuhulog ko na to habang hinihintay kong kumulo ay hihimayin ko naman to kalabasa, yung babalatan ko yung mga talbos. Wait, may nakuha pa si tatay na isang sigarilyas at mani. Ito nahugasan ko na at nahimay ko na ang mga talbos. Iyon naman na hindi nahihimayin yung talbos ng kamote. So ito ay ihuhulog ko na dito. Yun. Sabihin naman ni tatay, bakit ang konti ng sabaw? Kasi yun eh. Ayoko ng marami. Mas malasa, mas masarap. Ha, diba? Lubog natin. O, diba? Lulubog din yan. Uy! Lagay natin sa ayos ang apoy. Para kumulo. Para kumulo agad. Okay. Okay, wait na lang tayo sa pagkulo. Tapos yung talbos ng kamote.
Pag naubos namin to, pwede na nga kaming din ng kanin. Bakit ang apoy mo ay hindi gumanda? Ha? Ayaw mong umapoy? Kung kailan malapit ng maluto, saka ayaw umapoy, ha? Ha? Saka pasaway? Ganon. Okay. Apoy, apoy, apoy. Ilubog, ilubog, ilubog. And tatakpan ko para madaling kumulo. Wait, wait, wait. Okay. Bilang lang ako ng mga 2 minutes. Okay na yan. Okay. Kailangan ko ng hanguin kasi malalabog to kahit may apoy pa. Oh. Ayoko ng gulay na labog. Wait. Wait. Let's see. Wow! Sarap, sarap, sarap. Wait, wait, wait. Ay, hahanda ko muna tong eto, gagayatin ko ang pipino at ang kakain na kami. Wait lang. Yan. Si tatay nagsusulasod na dun sa sa ilalim ng balag. Batching gulay pa lamang, sabaw at pipino. Patalo na. Paano ba ako papayat nito? Sobrang taba ko na. Baka wala na akong maisuot. Aba naman, tita, pigil-pigil. Kaya kanina kahit ako kasi ay kumain lang ng ano bang tawag doon? Pandesal. Kaya kahit ako'y nagugutom-gutom na, hinayaan ko na, tiniis ko na. Kasi sobrang taba ko na, aba naman. Baka naman. Lagyan ng asin, kaunti, and presto. Rest muna, kakain muna tayo. Tatay ay may sinulasod na rin eh. Ito ang sulasod. Iniwanan, naihiyata si tatay. Ayan unti-unti na niyang sulasurin ito. Dilinisin na ito at kaso hindi ko alam kung makakapagtanim kami dahil yun nga ang pinoproblema ko yung tubig. Nahirap yung tubig. Hindi namin alam kung kami may makukuhanan ng tubig o wala. Hirap mag-decide. Pero kailangan pa rin. Itong kalabasa wala na to. Ayan hindi ko na kinuha ang dulo nito kasi yung
Papatay na yung dulo, yung ano parang nakukulubot na yung dulo. Hindi na siya healthy yung talbos, kaya hindi ko na kinuha. Ang kinuha ko yung mga nandun na malusog pa yung talbos, kaya lang sabi ni tatay tanggalin na daw at hindi nga tumutuloy ang bulaklak. Pagka nagkakabuko, tapos pag medyo malaki-laki na, ay namamatay din yung buko, natutuyo din, kaya tatanggalin na lang daw. Kung sakali, magtanim na lang ng iba. Ang problema, hindi ko alam kung saan magtatanim. Pati ang alam ko, itong binhi ng sigarilyas ay kukunin ni tatay na. Kasi itatanim din yan sa iba. Tapos hindi daw niya alam kung alin ang puno. Kaya pinapahanap sa akin yung puno. Ako daw ang maglinis dito. Kasi hahanapin ko ang puno ng sigarilyas. At para lilinisin. Ayun o. Ito alam ko yun ang puno. Ito. Madali naman eh. Dito lang aanuhin. Ito lang ang lilinisin mga paligid. Paligid-ligid. The problem is, bakit ba ang akin yatang itinanim na ube eh? Wala yatang sumibol. Alam ko ito ay nilagyan ko, di ba tinaniman ko to ng ube? I don't know. Pagkagaling naman kasing magtanim. Haha. At ngayon ay nagayat ko na ito. So habang si tatay ay hinihintay ko, ay ilalabas ko na yung aming yung pagkain namin. Kasi oras na eh. Parang mag-alas 12 na yata or alas 12 na ba? I don't know. May dala siyang kanin. Sa pagkadami naman ng dalang kanin, parang hindi na uuwi yata yun. Magpaplato pa ba kami? Kahit hindi na siguro. Oh. May dala siyang plato pero pwede na siguro hindi magplato. Wait lang. Yun o. Nandito na si tatay. Oh. Ano na, yung kanin. Yun ang ilagay dyan. Kukuha mo ng gulay. Okay. At kami kakain na. Wow! Ayan na. Ayan na. Sinabawang ulo ng pating. Pating daw. Ayun o, may kadyos yan sa ilalim. Wow, sarap! Sarap, sarap! Yan! Ang bulaklak ng kalabasa. Ayun, akin yung kalabasa ha. Saan ba? Ayan. Ayun na. Ayan o. Ayun na. Di ba? Wow, tara, kain na. Yun o. Kami ay, ako ay nag-unti-unti na rin magbabay kasi nag-aayos na ako kasi si Eder daw, si ate ay kailangan pumunta sa school ngayon mag alas 2 dahil may practice. Hindi ko alam kung si Yuan o kung si Yuan Clyde or si Dwayne ang may practice ng alas 2. So kailangan niyang pumunta. Ayun, tuloy. Kailangan namin umuwi. Wala pa halos na nagagawa. Hindi nga namin nakuha yung saging. So si tatay ay napako pa ang paa. Kailangan kong linisin at dumugo naman siya pero kailangan kong linisin at lagyan ng ibang gamot. Yung mga gamot lang dito sa bukid ang inilagay ko. Andiyan na sa labas ang bag mo. Okay. Yan, magsasara si tatay ng pinto para hindi na rin ako nakapagsiga kasi nagluto ako. Si
Sinasara na ni tatay ulit yung pinto para paglabas ay diretso para habang kumakain si Sanjo nakalayo na kami. Wala talagang senyales na mamumulaklak ng mangga na to. Wala man lang ano oh. Ang tawag diyan ng matatanda ay giti. Wala pa ikang nagiti. Wala. Pero matured na yung dahon niya. Pwede na sana siyang mamulaklak. Pero wala pa eh. Hindi pa siya namumulaklak. I don't know lang kung mamumulaklak pa yan. Ang takip niyan, nandito. Yan, nabigay na ni tatay. Pati yung bayabas, hindi ko na nakuha. Okay. Let's go. Tara na, uwi na po tayo. Walang masyadong nagawa ngayong araw na ito. Kasi, tanghali na nga pumunta, maaga pang uuwi. Eh ano pa ang magagawa? Lalakad muna kami. Wala din si ate. Hindi madali eh. Kasi sabi ni tatay, alis daw kayo. Po? Umipot ang ano? Oh. Okay, maraming thank you po. Nandito na kami ata. Ayun tatay, ang trapal. Bagsak. Thank you po ulit sa sumama sa amin kahit pag ganun-ganun lang ang aming video. Maraming salamat. God bless po. Salamat.